Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Matindi ang mga nangyayari noong nagdaang mga araw. Noong isang araw lamang ay nakita wala ng buhay sa ilalim ng bangin sa Tuba, Benguet ang dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Nangyari ito pagkatapos umanong ipinatawag ng Ombudsman si Cabral noong December 3. At doon niya nalaman na isa siya sa maaaring makasuhan dahil sa anomalya sa mga flood control ng DPWH. At noong December 15 naman ay muli na naman siyang ipinatawag ng Independent Commission on Infrastructure or ICI upang maimbestigahan ang kanyang nalalaman at noong December 18 ay inanunsyo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang umano'y 87 na mga individual na maaaring makakasuhan at lalabasan ng arrest warrant at isa umano si Cabral doon. Sobrang stress at tuliro umano ang mental health ni Yusek Cabral at balak na umanong mag-unwind doon sa Baguio, subalit may masamang nangyari sa kanya. At patuloy pa rin na inimbestigahan ng mga otoridad kung may foul play or aksidente lamang ang nangyari sa kanya. Samantala, sa kaugnay na balita, Senator Bato de la Rosa ay natuntun na ng Interpol at PNP. Lungga na pinagtataguan ay natuntun na. Ayon sa post ng media man at kapatid ni Senator Raffy Tulfo at Ben Tulfo na si Mon Tulfo ay aarestuhin na umano ng mga otoridad si Senator Bato de la Rosa at nahanap na umano ang pinagtataguan nito. Pati si Attorney Falses ay nag-share din ng post na ito ni Montolfo. Kilala si Montolfo na mayroong mga galamay, kung kaya ay marami itong balita na nakakalap. Mahigit isang buwan nang hindi nagpapakita si Bato de la Rosa sa Senado. Hindi na ito uma-attend ng mga Senate hearing at session simula nang inilabas ni Ombudsman Boying Rimulya ang balita na mayroon ng arrest warrant galing sa ICC laban kay Senator Bato de la Rosa noong nakaraang buwan. Pati si Attorney Harry Roque na nasa bansang The Netherlands din nagtatago at ayon sa balita ay lumipat umano sa Austria ay sinabing meron na ngang arrest warrant si Bato at hawak na umano ito ng DILG at DFA ng bansa. Subalit hindi lang umano ito binabalita upang biglain na lamang si Bato de la Rosa. Hinikayat ni Roque si Bato na huwag sumuko sa Interpol at sa mga otoridad. Paliwanag niya ay ipilit umano ni Bato ang karapatan nitong litisin dito sa local court ng bansa at huwag kilalanin ng ICC dahil umano'y walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas simula pa noong 2019. Ayon pa sa mga political analyst ay imposible umanong ma-extradite si Bato de la Rosa at malaki ang posibilidad na isurrender ito sa ICC tulad ng nangyari kay FPRRD dahil malaki umano ang pananagutan nito sa international humanitarian law, ang kasong crime against humanity, dahil isa ito sa mga enabler ng war on drugs at AJK noong Duterte administration. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa ating Kape at Kwentuhan. Mga kabunyog, maganda ito na habang tayo nagkakape, pagkwentuhan nga natin ito. Binabalikan ko kasi itong pangyayari kay itong yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ano ba ang nag-trigger? Ano ba ang nag-trigger ng kanyang itong nangyari sa kanyang pagkamatay? Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayong araw, inilabas na ang autopsy report. In-announce na ito ni Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya. Ayon sa kanya, walang foul play. Walang foul play. Yung pagkamatay ni dating DPWH Yusek Cabral ay walang foul play. So ang tanong ni Omar Bagasina, nanonood sa atin ngayon, nagpakamatay or tinulak? Actually, naalala nyo nung nag-live ako niyan, sabi ko, tatlo ang posibilidad niyan. Nagpakamatay, itinulak, or wala siyang, hindi siya nagpakamatay na nadulas yung bersyon ng kanyang asawa. Ay di ba yung bersyon ng kanyang asawa, si Cesar Cabral, in-interview ng media, ang sabi niyang kanyang asawa, hindi sila naniniwalang nagpakamatay ito. Hindi rin sila naniniwalang may foul play sa nangyari dito. Halimbawa, itinulak. Hindi yon. Para sa pamilya, wala dun sa dalawa.
Hindi ito nagpakamatay, hindi rin ito itinulak. Hmm? Ah, sabi kasi ng asawa, yung si Cesar Cabral, totoo naguguluhan ng isip ang kanyang asawa na nagpaalam daw ito sa kanila, sa pamilya, na mag-a-unwind lang. Mag-a-unwind. Kumbaga doon sa Benguet, sa Baguio, syempre doon ang klima doon ay malamig. So ang tanawin ay maganda. So parang nagpaalam sa kanila na mag-a-unwind kasi nga nai-stress na sa grabing problema. Ang problemang tinutukoy syempre itong tungkol nga sa anomalya sa flood control na nadadawit itong si dating DPWH Undersecretary Cabral. So para sa asawa doon kay Cesar Cabral, ang sabi niya, hindi siya naniniwalang nagpakamatay ang asawa niya. Hindi rin siya naniniwalang may foul play o itinulak ito. Kaya yung mga nag-i-insinuate na yung driver ay person of interest at posibleng may kinalaman kasi yung mga ginawa niya, yung mga ginawa ng driver ay parang hindi normal. Halimbawa, parang hindi ka nagmalasakit sa amo mo, hindi mo binantayan, iniwan pa nga niya. At may selfie pa, nag-selfie pa umano itong driver na ito. Pero para sa pamilya, wala yon. Hindi nila yon iniisip na may foul play. Hindi rin nila matatanggap yan na nagpakamatay si dating DPWH Yusek Cabral. Pero, totoo, ayon kay Cesar Cabral, yung asawa ni Yusek Cabral, ni Cathy Cabral, naniniwala siya na talagang naguguluhan ng mga panahon na yon ang isip ng asawa niya. At nagpaalam talaga itong mag-a-unwind, medyo magre-relax. O ngayon, ang sabi ng driver, nagpaalam sa kanya, yung amo niya, si Yusek Cabral, mauupo lang doon sa may tabi nga nung bangin. Yung sa may bangin. At ano daw, hinayaan niya rin naman daw kasi gusto niyang mag-relax doon. Na nakaupo, tumitingin doon sa paligid. Hindi niya naman daw iisipin na mangyayari yun. So ngayon, ang tanong na lang, ano talaga ang nangyari? Ayon kay SILG John Vic Rimulya, ang resulta ng autopsy, walang foul play. Ibig sabihin, hindi ito binaril bago nahulog, walang ganon. Talagang ang ang ikinamatay niya ay yung pagbagsak doon. Kumbaga yung immediate na dahilan ng pagkamatay niya, yung trauma na dulot ng pagbagsak. Yun yung dahilan. Hindi dahil, halimbawa, binaril siya, nahulog na lang doon, walang ganon. O pinukpok siya, tapos nahulog, walang ganon. So, yun ang na-roll out. Walang foul play. Pero, dalawa na lang dyan ang kalalabasan. Nagpakamatay ba siya? Ibig sabihin, sinadya niyang magpahulog doon? Or na-aksidenteng nadulas, nahulog? Ibig sabihin, naguguluhan siya sa mga problema niya, pero siguro nagdilim ang paligid, na nahilo, na-outbalance, nadulas, nahulog doon. Yun ang dalawa na lang yan ang posibilidad. Pero isang bagay dito ang sigurado. Ang kanyang pagkamatay, may kaugnayan yung mga kinakaharap niyang problema nitong nakaraang mga araw. Ano man ang nangyari, nadulas man siya, hindi niya intensyong magpakamatay, ang gusto niya lang mag-relax doon, pero nadulas siya, na-aksidente. Kaya naman siya nandun nakaupo, tumitingin sa malayo, ayon sa driver niya at ayon din sa asawa para mag-relax, mag-unwind. Kung nadulas man siya, bakit kasi nandun siya? Ayun na nga, gusto niya raw mag-relax, mag-unwind. Bakit? Dahil nga sa dami ng problema. Yung problema dito sa mga anomalya sa flood control na nadadawit ang pangalan niya. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, binalikan ko yung tatlong mga malalaking pangyayari na may kaugnayan kay Yusek Cabral nangyari nitong Disyembre. Nangyari nitong Disyembre. At tatlo yon mga kabunyog, mga kababayan. Tatlo. Ang una, yung hearing ng pinatawag siya
inimbitahan siya sa ombudsman noong December 3. O, hindi natin alam yan. Hindi natin alam yan. Pero yan, sinabi na yan ngayon, nagsalita sa, umarap sa media, si ombudsman, si assistant ombudsman. Ano bang posisyon ni Clabano sa sa ombudsman? Parang assistant eh. Assistant ombudsman Nico Clabano. Anong sinabi niya? Pinatawag nila, inimbitahan nila sa ombudsman si Yussi Cabral, inimbitahan nila December 3. Hindi nabalita yan sa media. Hindi natin nalaman yun. Pero may ganung pangyayari. Pinatawag itong si Yussi Cabral sa ombudsman. Yun ang isa. Ang pangalawa, inimbitahan si Yussi Cabral noong December 15 sa ICI, Independent Commission for Infrastructure. Pero hindi na siya umattend. Yan yung pangalawa. At yung pangatlo na pangyayari, December 18, nag-press con si DPWH Secretary Vince Dizon at inanunsyo ni Vince Dizon ang 87 na mga taong rinirekomenda nilang kasuhan. Kasama doon si dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Yun yung tatlo. Yan yung nakikita kong tatlong mga pangyayari na may kaugnayan sa nangyaring pagkamatay ni dating DPWH Secretary Yussi Cabral. Ang tinutukoy ko yung mga pangyayari lang ngayong Disyembre kasi ito yung immediate eh. Ito yung malapit. Ano yung una? Ang una, pinatawag siya ng ombudsman noong December 3. Sumipot naman doon, pumunta doon si dating DPWH Yussi Cabral at ayon kay Miko Clabano, ang assistant ombudsman, ang sabi niya, i-brief na daw nila si Yussi Cabral, brief na daw yon na posible nga siyang makasuhan. At ipinakita na dito na sa mga facts sa mga nangyayari at sa mga ebidensya, isa talaga siya sa posibleng makasuhan. So yan mga kabunyog, mga kababayan. So kumbaga, prangkang sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clabano, pag-attend ni Yussi Cabral sa imbitasyon ng ombudsman noong December 3, pinag-usapan na nga na sa mga ebidensyang nakikita nila, posible siyang makasuhan. So ibig sabihin, talagang iyan siguro yung nakagulo ng isip. Hindi siguro. Tiyak. Yan ang nakagulo ng isip ni dating DPWH Undersecretary Cabral. Kasi sinabi na sa kanya ng ombudsman, nung pumunta siya doon, na sa mga ebidensya, isa talaga siya sa posibleng makasuhan. Kaya nga hinihingi ng ombudsman ang kooperasyon niya. Pero sa pag-attend daw na yon ni Yussi Cabral sa ombudsman, hindi na daw ito masyadong nagsasalita eh. Parang pinag-iisipan niya na talaga kung anong mangyayari. Wala, hindi siya. Sa pag-attend daw na yon ni Yussi Cabral sa ombudsman, hindi na daw ito masyadong nagsasalita eh. Parang pinag-iisipan niya na talaga kung anong mangyayari. Wala, hindi siya. Inaasahan sana daw ng ombudsman noon sa meeting na yan ng December 3 na magko-cooperate ito at sasabihin na ang lahat ng lalaman niya. Pero sa meeting na yon, nagtatanong lang si Yussi Cabral tungkol sa anong nang nangyari, anong posibleng mangyari. O yun, linatag sa kanya. So ibig sabihin, nakita na ni Yussi Cabral ang posibilidad na talagang makasuhan siya. At yan ang nangyari noong December 3 meeting sa ombudsman. O yan, hindi natin alam yan, Hindi kasi yan nabalita eh. Hindi sinapubliko yan ng ombudsman. Pero yun na nga, ayon sa ombudsman, kay Miko Clabano,
pumunta sa opisina nila mismo si Yusek Cabral. At inilatag na ng ombudsman ang resulta ng investigasyon, anong mga ebidensya, at pinakita na dito na posible nga na siya ay isa sa makasuhan. Bagamat hindi pa daw nila sinabi kung ano ang kaso, pero pinaliwanag na sa kay Yusek Cabral anong status ng mga kaso at anong posibleng mangyari. Ngayon, ang reaksyon daw ni Yusek Cabral, hindi ito masyadong nagsasalita. Hindi ito masyadong nagsasalita. Nagtatanong na lang, nagtatanong lang daw ito. Ngayon, yan yung isa. Kasi ang title ng topic ko, 3 mga pangyayari ngayong Disyembre bago yung nangyaring pagkamatay. Yun ang una, yung pag-attend niya sa ombudsman. Ang pangalawa, inimbitahan si Yusek Cabral ng ICI noong December 15. Ito, nakapubliko ito. Kasi hindi siya sumipot dito. Hindi niya sinipot yung imbitasyon na yan ng ICI. Actually, nag-vlog pa nga ako niyan. Sabi ko, inisnab ni Yusek Cabral ang imbitasyon ng ICI. Sabi ko, di ba sa vlog ko, dapat, pukusan yan ng ICI. Kasi importante si Yusek Cabral, marami siyang nalalaman. Naalala nyo yung ko na yon, yung vlog ko na yon. Sabi ko, inisnab. Yun yung December 15. So itong hindi pag-attend, shout out kay Brenda Barton. 3:48 AM sa kanila pero nanunood pa rin sa atin. So, hindi siya umattend sa imbitasyon ng ICI. So, ibig sabihin nito, naguguluhan na talaga si Yusek Cabral. Kasi yung una, yung December 3 sa ombudsman, sinabi na sa kanya na posible siyang makasuhan. Tapos sa ICI, December 15, talagang doon tatanungin siya ng ICI ng mga nalalaman niya. So, ibig sabihin, hindi siya nakaka-decide pa. Ano bang gagawin niya? Magko-cooperate na ba siya? Sasabihin niya na ba lahat? Tell all? Katulad ba ng ginawa ni District Engineer Alcantara at ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang gagawin niya? O wala? Yan yung pagdidesisyonan niya. So hindi pa siya nakaka-decide. Kaya kumbaga naguguluhan siya. Yan yung sinasabi ng asawa niya na naguguluhan ng isip ng asawa niya. Yun din ang sinabi ng driver. Na alam nila na may problemang kinakaharap. Kaya nga ang ginawa daw ni Yusek Cabral, gustong mag-unwind. Yun ang term ng asawa, gustong mag-unwind. Ang term naman ng driver, gusto daw mag-relax. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, ito mga kabunyog, mga kababayan, ito yung nangyari, ito yung nangyari sa kay Yusek Cabral. Una, yung patawag ng ombudsman noong December 3, umattend siya, pero nalaman niya na doon na posible talagang kakasuhan siya. Pangalawa, yung imbitasyon ng ICI December 15, hindi na siya umattend doon. Ang pangatlo, ito yung pangatlo, nag-press con si DPWH Secretary Vince Dizon. Linatag niya na 87 individuals ang kakasuhan. At kasama doon si DPWH former Undersecretary Yusek Cabral. Nakita niya yon. Di siyempre, si Vince Dizon na secretary ng DPWH mag-announce na 87 ang kakasuhan na nire-rekomenda ng DPWH at kasama siya doon. Possibly taking out 1 year or modifying or improving the K-12 system. As you know, Mr. President, we're quite serious with tackling all of these issues. I don't doubt on, the sincerity, Mr. President. I don't doubt yung sipag. I don't doubt the research work. And you will be here, God willing, until 2031. Yes, Mr. President. And then allowed a re-election. I don't know where I will be after 2028. But assuming, for the sake of argument, this passes, assuming nga, from 65, gawin pa nating 90, ang problema, 3 years from now, pag nagawa yung buildings, di ba, ang sagot pa rin ng gobyerno, hindi pa rin natin kaya. So the point I want to drive at now is that if we want to solve this, it's not Band-Aid after Band-Aid. This is, for me,
this is, how do I put it? Hindi to band-aid. So kumbaga sa napilayan, ito yung cast, di ba? Pero, or ito bakal para nga magamit na yung napilay, di ba? But it's not it's not a stem cell or it's not a rebirth or renewal because nga, the problem with fixing the classroom problem, without fixing the private sector, yung pera ng ating mga, yung income ng ating mga mahihirap, and then kung hindi natin sasabayan ng mga instructors at saka facilities, we're setting ourselves up for bigger expectation and then mag-fail din. Well, Mr. President. So the point I want to make is that if we remove 1 or 2 years now, this law that you're making will not only transform from a bandage or yung bakal sa ano, it will transform to a multivitamin that will really get us up. Kasi nga, yung masasave mo iba sa classroom, pwede mo ngayon ilagay pa rin sa education in other parts. Just this one point, no? So, you've been following it. Magkano na ngayon kung today mapapasa ang budget, 1 trillion something ang For budget ng education? 1.3, including tertiary, 1.38. In an ideal situation, anong estimate natin dapat budget ng K-12 to be fully functional talaga? Mr. President, honestly, yung problema sa K-12 is not just funding. It's really the systems itself. I agree. But the Meaning, big, even if we threw money at it right now, Mr. President, kung hindi malinaw yung mga kailangang baguhin, ako, Mr. President, and as you know, as you said, bago tayong pasok dito, before we will fund it, we should agree on the solution. No? And maybe through the hearings, Mr. President, on K-12 next month, in January, mahahanap natin yung solusyon, ponduhan natin. Right now, kasi Mr. President, sa sobrang laki ng problema, and if you notice, even our EDCOM report doesn't really, it just says fix it. It doesn't really prescribe how to fix it. So there are suggestions there. We have other bills on school-to-employment programs. But until we find the right solution, Mr. President, it's hard to peg a number to solve the problem because the solutions themselves are quite many, Mr. President. Let me respectfully disagree with you because when my wife Lani became mayor sa Taguig, we were second to the last in Metro Manila. Okay, and the formula was simple. We put money first for teachers. The seminars nila and everything ganyan. Okay, second, we made sure na walang excuse yung bata mag-drop out. So binigyan ng uniforme na nakatahi na. 2 pantalon or skirt, 3 pang ibabaw. Then we gave them all notebooks, bag, later on may vanity kit na rin. You put in the pencil, papers, etc. Later on, yung payong, yung shoes, rubber shoes. So there are simple formulas. I agree with you at a certain point. Kahit sinong anak, at a certain point, money doesn't matter. But right now, if we double it to 2 trillion, our educational will go up. Why? Just putting up computer labs. Just putting, so halimbawa, yung ibang mahina yung internet, ang solusyon simple. You put a TV, Of course. and naka-mirror dun sa professor. We've tested this sa digital. So my point is, Mr. President, yung EDCOM, kaya hindi na pre-prescribe lahat kasi hindi dahil sa findings sila. Dahil sa atin na nasa gobyerno, ayaw din nating harapin yung katotohanan na K-12 yung problema. Mr. President, definitely, Mr. President, marami sa mga problema, pondo talaga yung kailangan. No? You mentioned a number of them. Pero pagdating sa K-12, tatlo kasi, Mr. President, yung may grupo na gustong tanggalin, may grupo na gustong i-retain, at may grupo na gustong i-reforma. No? But yung specifics yan, Mr. President, at least reading the EDCOM 2 report, hindi pa rin wala pa rin consensus talaga on what we should do. And I think, Mr. President, I know you're part of EDCOM as well, we can go into that in January. At pag nahanap natin, Mr. President, kahit masakit na katotohanan na haharapin natin,
let's push for the real solution, Mr. President. Mr. President, theoretically, this is the third EDCOM. Diba? I filed for a EDCOM 3, and difference is that dito commissioners na yung tatlo, Ched, but we chose to extend. EDCOM 3 na to eh. They tell us the same thing. Diba? That we say priority natin ang education. I'm not talking about you, I'm talking about the whole of government, Mr. President. Obviously, you're standing there because priority mo. But hindi natin priority as a nation. So, ang mga magulang, sasabihin, mangungutang na ako, gagawin ko na lahat, basta't uunahin ko education ng ating anak. Ang gobyerno, baliktad. Yumaman muna tayo bago ko dagdagan yung sa education. I've never seen a parent who told their children, yumaman muna tayo bago ka pag-aralin. In fact, pinatitigil yung isang anak para lang isa makatapos para lahat. So the point I'm making, Mr. President, is we don't need further hearings to know that there's a simple approach to K-12. You name 3 approaches. Go back to K-10 or do K-11. Secondly is reform. And third is to fully fund it. Similar problem, MMDA. Some are saying the failures of MMDA is because bitin ang powers nila. Some are saying naman, we don't need it, abolish it. Okay, since naging konsyal ako, we've done nothing. We've just complained na ganon. Same thing sa LLDA. My first privilege speech, LLDA, Laguna Lake Development Authority. Ang first privilege speech ko, I see the Laguna Lake, I see the authority, my manager eh. Where's the development? Same thing. We've never passed. Meron model. Gawin mong LLDA parang BCDA. Bigay mo yung tamang powers at tamang pera. Yun ang problema po. We've seen the success of the K-12 in the first few years. We've seen its challenges before the pandemic. Pero nung nagka-pandemic, we can't rewind anymore. So ang choice lang talaga natin ngayon is to either magbawas ng 1 or 2 years. Or, as you said, how do you deal with crisis? You don't just let it pass. There's something you do proactive. So happy na tayo dahil so the 1 trillion this year 1.3 trillion. 1.3 is how much more than last year? 400 billion more. I think More or it's less. about 400 billion more. So it's substantial. Yes. Diba? But ako kasi ang estimate ko, ang 2.5 trillion to 3 trillion payat pa rin eh. For education, Mr. President. Kasi simple lang. Kung ang Philippines high school is 3 times to 4 times yung per capita. Of course, there are other factors. They're the best of the best. Exam pa lang, you get the best. But assuming, I agree with you, hindi pera lahat ng solusyon. But assuming that's the major factor. So if Philippine science is spending times 3, times 3 mo lang yung last year's budget ng 900, that's 2.7. Diba? But as you said, even if you give the 2.7 this year, let's say bibili ka pa ng lupa, itatayo mo pa. Even if we buy the equipment, itre-train mo pa yung teachers. But ang sinasabi ko lang, Senator Bam, I'm a little bit older than you. Diba? Senator Enrile passed away this year. I could not really imagine, isipin niyo po tayo, we went through 1 pandemic in our life, siya 2. Dalawa. Oo. Yes. Tayo, we went through EDSA 1, EDSA 2. Siya dumaan sa panahon ng Hapon, dumaan sa panahon ng Kano, sa Commonwealth, sa martial law, sa gano'n, di ba? But, and I know him enough, kasi I grew up na mentor siya ng dad ko, at I could go to his office. But I really don't know in his heart what have been sadness. Ako, I can tell you what my sadness is if I die tomorrow or 30 years from now. If I'm still in the Senate and we're still discussing the same thing. And the problem is, we are discussing the same thing since 2013, 2014, which was 11 years ago. I mean, now, the difference is more people are listening to you now. More people are listening to us now. But not enough eh. Not enough. So my point, Senator Bam, is if we don't give them, the problem is extraordinary. So if we don't give them an extraordinary solution, this law will do good.
but it also can give them false hope. Mr. President, I think we're pretty clear that there's a 7-point agenda to education. The problem is huge. Sabi nga nila, Mr. President, how do you eat an elephant? Diba? With one bite at a time. So this, Mr. President, is going to be one bite at a time. We're going to move to K-12 next. We're going to move to textbooks. We're going to move to stunting. In fact, we've already funded the school feeding program. Kulang pa rin yung sa barangay-based feeding program, Mr. President. Pero iisa-isahin natin yan. And with what you mentioned, Mr. President, na you don't want to die tomorrow na ganito pa rin yung problema. Or 30 years from now. Or hopefully 30 years from now, Mr. President. I think we will continue to try to reform this, Mr. President, find the right solutions, or we will die trying. I thank No? you for your patience, but let me just drill that point one more. Yes, Mr. President, go ahead. You mentioned eating an elephant, di ba? Did you notice na sa mga carnivals or even pagka pinapakain yung mga elephant sa mga zoo, did you notice may tali sila